Ang babaeng sabik na naghihintay sa araw ng kanyang kasal ay nauwi sa pagkaindiyan kaya nagpasya siyang hanapin ang kanyang katipan para maghiganti. Si Oselzen, 18 taong gulang, ay isang masugid na gamer na araw-araw ay abala sa keyboard at naghahari sa mundo ng virtual na laro. At isang araw, ang kanyang boyfriend sa laro na si Tazaki Kali ay may dalang bulaklak at nagpropose ng kasal. Tuwang-tuwa si Oselzen at mabilis nilang itinakda ang oras ng kasalan, ngunit nang malaman ito ng kanyang ina, pinagalitan siya nito ng husto. Dahil wala siyang alam tungkol sa lalaki pero gusto na niyang magpakasal. Hindi masisisi ang galit ng kanyang ina dahil hindi alam ni Oselzen ang edad, hitsura, trabaho, o pamilya nito. Tama, si Oselzen ay nakikipagrelasyon lang sa internet at naghahanda para sa isang virtual na kasal kasama ang kanyang kasintahan. Hindi maintindihan ng kanyang ina ang ginagawa niya, ngunit para kay Oselzen, ang pagkakasundo ng loob ay mas mahalaga kaysa sa hitsura, pinag-aralan, o pera, lalo na't mahigit 1 taon na silang magkakilala. Masasabing kilalang-kilala na nila ang isa't-isa. Hindi lang ang kanyang ina ang hindi nakakaintindi, kundi pati ang matalik niyang kaibigang si Homina ay hindi makapaniwala. Paliwanag ni Oselzen, kaganapan lang ito sa laro at hindi totoong kasal, at sinabi ni Tazaki Kali na kailangang maghintay hanggang magnegatibo 20 anyo siya bago sila magkita ng personal. Kahit ang tunay na pangalan nito ay hindi alam ni Oselzen. Napabuntong hininga si Homina at nagtanong kung mapagkakatiwalaan ba ang ganoong relasyon, pero hindi na bahala si Oselzen dahil kilala niya si Tazaki Kali. Bilang isang second-year student sa film department ng Hanggang University, mahilig uminom ng iced americano, mahilig sa mint chocolate, at mahilig sa pagkolekta ng mga kamera at photography. Lalong nagduda si Homina at pinayuhan si Oselzen na huwag ituring na totoong buhay ang laro. Paano kung manloloko pala ang kausap niya? Sabi ni Oselzen ay huwag magsalita ng masama dahil si Tazaki Kali ay mabait at maalaga. Kontra naman ni Homina, kahit gaano pa ito kabait at kagalang, sa internet lang iyon at lahat ay peke. Ngunit sinabi ni Oselzen na bago siya huminto sa pag-aaral, na iligtas na siya ni Tazaki Kali minsan. Tinanong ni Homina kung paano, pero hindi sumagot si Oselzen. Sa madaling salita, si Tazaki Kali ay isang napaka-espesyal na pagkatao para sa kanya. Maraming posibilidad ang kanilang hinaharap dahil sinabi ni Tazaki Kali na ang mga taong nakatadhana ay tiyak na magtatagpo. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Oselzen, nawala ng kibo si Homina. Gayunpaman, sabi nga nila kung gaano kalaki ang pag-asa, ganoon din kalaki ang kabiguan at ang katotohanan ay nagbigay ng masakit na dagok kay Oselzen. Sa araw ng kasal, excited na excited siya pero lumipas na ang oras ng seremonya ay wala pa ring anino ng groom. Umaasa pa rin si Oselzen na si Tazaki Kali ay sadyang nagpahuli lang para sorpresahin siya. 3 oras ang lumipas bago niya napilitang tanggapin ang katotohanang naindiyan siya. Ang hindi niya inaasahan ay mula noon, hindi na siya muling kinontak ni Tazaki Kali. Noong una, inisip ni Oselzen na baka may nangyaring emergency kay Tazaki Kali, pero habang tumatagal ay nakakaramdam na siya ng mali. Puno ng galit, nagpadala si Oselzen ng mensahe kay Tazaki Kali na humihiling ng sagot sa loob ng 12 oras. Ngunit lumipas ang 12 oras. Hindi pa rin nababasa ang mensahe. Tuluyan nang naglaho si Tazaki Kali. Hindi matanggap ni Oselzen kaya nagpasya siyang hanapin si Tazaki Kali para maghiganti. Kung nag-aaral ito sa film department ng Hanggang University, pupunta rin siya roon. At pagkatapos ng 1 taon ng masipag na pag-aaral, matagumpay na nakapasok si Oselzen sa film department ng Hanggang University. Pero sa laki ng paaralan, saan niya hahanapin si Tazaki Kali? Isang araw, habang naglalakad si Oselzen sa loob ng campus, nakita niya sa announcement board na sa ganap na alas 6 ng gabi sa ika-3 ng buwang ito, ang film department ay magdaraos ng unang pagtitipon ng taon. Kung susumahin, third-year student na dapat si Tazaki Kali at tiyak na darating siya. Nagpasya si Oselzen na dumalo. Biglang may isang lalaking lumapit at bumati kay Oselzen. Tinatanong kung natatandaan ba siya nito. Si Oselzen ay isang bagong estudyante pa lamang, kaya sino naman ang makikilala niya rito? Nang sabihin ng lalaki na nagkasundo silang magkikita muli, naisip niya agad na baka ito na si Tazaki Kali. Bago pa makapagtanong ng maigi si Oselzen, pumasok na ang lalaki sa loob ng hall. Maingay sa loob at may isang babaeng nagngangalang Gongzua na nagpapakilala. Nagpasya si Oselzen na sumali rin. Naniniwala siya na kapag narinig ni Tazaki Kali ang kanyang pagpapakilala, tiyak na magre-reaksyon ito. Kaya naman sa susunod na sandali, buong lakas niyang isinigaw ang kanyang pangalang Oselzen. Pagkatapos, balak niyang hanapin ang lalaking nakita kanina pero pinigilan siya ni Gongzua. Nagsimula silang maglaro ng truth or dare. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, medyo lasing na si Oselzen nang tumama sa kanya ang pagkakataong sumagot. Isang senior na may masamang balak ang nagtanong tungkol sa kanyang unang pag-ibig. Sagot ni Oselzen, noong 18 anyos siya ay na-engage na siya. Tinukso siya ng mga kaklase kung ito ba ay ayos ng pamilya at may nagtanong pa kung gwapo ba ang lalaki. Sabi ni Oselzen ay hindi niya tiyak pero sa isang partikular na aspeto ay umabot na ito sa maximum level. Nang malaman nilang na-engage siya sa kakilala sa laro, nagtawanan ang lahat. Tinanong ni Gongzua kung gwapo ba ang kanyang katipan. Tumango si Oselzen at sinabing dito, ang kanyang katipan ang pinakagwapo sa lahat. Pagkasabi noon, pasuray-suray na lumapit si Oselzen sa lalaki kanina.
Itinuro niya ang mukha nito at tinanong kung bakit hindi na ito nakikipaglaro sa kanya. Paalis na sana siya nang hawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Akala ng mga kaklase ay may relasyon sila, kaya hiningan silang uminom ng alak para sa kanilang pagtatagpo. Sa puntong ito, lasing na si Oselzen. Umiiyak niyang isinumbat na niloko siya nito, na matagal niya itong hinintay pero iniwan lang siya. Gustong itanong ni Oselzen kung bakit siya ginanito. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi na matandaan ni Oselzen. Kinaumagahan, nagising siyang masakit ang ulo na parang pinupukpok. Nang maalala ang ginawa kagabi, hiyang-hiya siya kaya sinimulan niyang iwasan ang lahat. Gayunpaman, hindi naaayon sa plano ang tadhana dahil sa araw ring iyon, nakatanggap si Oselzen ng abiso mula sa paaralan na ang kanyang aplikasyon para sa part-time job ay naaprubahan na. Pumunta siya sa library para hintayin ang kanyang gagawin at doon ay muli niyang nakatagpo ang lalaki mula sa pagtitipon. Nakaramdam ng hiya si Oselzen pero nang maisip ang lahat ng sama ng loob, nagsimula siyang magsalita ng walang hinto. Sinisi niya ang lalaki sa pagkawala nito ng mahigit 1 taon. Matapos makinig, nagtanong ang lalaki kung hindi pa rin ba naaalala ni Oselzen kung sino siya. Ang lalaking ito ay si Sun Uzen. Noong pumunta si Oselzen sa Hanggang University para magtanong ng impormasyon, si Sun Uzen ang tumanggap sa kanya. Nakita siyang umiiyak noon kaya hindi tumigil si Sun Uzen sa pag-alo at paghikayat sa kanya na magsikap para magkita sila rito sa susunod na taon. Nang maalala ni Oselzen ang nangyari noon, lalo siyang nahiya at mabilis na humingi ng paumanhin kay Sun Uzen dahil nagkamali siya ng akala. Nakangiting sinabi ni Sun Uzen na lagi niyang natatandaan si Oselzen. Dahil naaalala siya ng isang hot boy ng paaralan, naghinala si Oselzen na baka may gusto ito sa kanya. Biglang may boses ng babae na pumutol sa kanyang iniisip. Ang dumating ay isang magandang babae na hinahanap si Sun Uzen. Agad naisip ni Oselzen na nag-assume lang siya pero ipinakilala ni Sun Uzen na ang magandang babaeng ito ay ang kanyang kapatid na si Sun Alin. Sa ganitong paraan, naging magkaibigan sina Oselzen at Sun Uzen at sabay na nagkape. Inisip ni Oselzen na ang isang taong mainit at maalaga gaya ni Sun Uzen ay tiyak na hindi si Tazakekali. Gusto pa rin ni Oselzen na mahanap si Tazakekali para maghiganti. Pinayuhan siya ni Sun Uzen na baka may sariling hirap na dinaranas ang taong iyon at hindi na kailangang piliting hanapin. Nang marinig iyon, naisip ni Oselzen na baka kilala ni Sun Uzen si Tazakekali. Itatanong pa lang sana niya. Nang marinig ang tawag ng staff sa pangalang Tazakekali para sa isang iced Americano, tumingin si Oselzen sa pinagmula ng boses at nakita ang isang matangkad at cool na lalaki na naglalakad palapit. Noong akala niya ay nakilala na siya nito, dumiretso ang lalaki kay Sun Uzen. Pagkatapos bumati kay Sun Uzen, tumalikod ito para umalis. Hinabol siya ni Oselzen at tinanong kung ano ang kanyang nickname sa laro. Malamig na nagtanong ang lalaki kung sino si Oselzen para malaman iyon, sabay alis. Isa itong normal na sagot pero pakiramdam ni Oselzen ay napakakahina-hinala nito. Pinayuhan siya ni Homina na dahan-dahanin ang paglapit at huwag nang gumawa ng anumang nakakahiyang bagay. Inisip muli ni Oselzen ang mayabang at malamig na lalaking iyon. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay hindi katulad ni Tazakekali at higit sa lahat, wala siyang dalang kamera. Nagpasya si Oselzen na sundin ang payo ni Hongmina na dahan-dahang lapitan ang lalaki. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Oselzen na noong gabing nalasing siya, ay si Sun Wujin ang bumuhat sa kanya pauwi. Dahil dito, maraming babae ang nag-iisip na siya ay isang mapagpanggap at tusong babae na sadyang tinutukso ang hot boy ng paaralan. Ipinasa-pasa rin nila ang video ng kanyang pagkalasing. Sakto namang pumasok si Oselzen dala ang kanyang mga libro. Ibinigay niya ang mga textbook sa mga senior at naghanap ng maupuan. Pagtingala niya, nakita niya ang supladong lalaki. Sa pakilala ni Gongju, nalaman ni Oselzen na ang lalaki ay si Cha Juhan na madalang pumasok sa klase. Nag-aalala siya kung paano ito lalapitan pero hindi niya akalaing magtatagpo sila rito. Nang makita ni Cha Juhan ang gulat na mukha ni Oselzen, akala niya ay ayaw nitong tumabi sa kanya kaya tumayo siya para lumipat. Agad na hinawakan ni Oselzen ang kamay ni Cha Juhan at pinakiusapang huwag umalis. Sinulyapan ni Cha Juhan si Oselzen at naupo muli. Pagkatapos, pumasok na ang propesor na si Seol Taeyang. Ang kanyang pagdating ay ikinagulat ng mga estudyante. Sino ba naman ang hindi mahilig sa magandang babae? Ipinakilala ni Seol Taeyang ang sarili na siya ang orihinal na planner ng sikat na larong Soul Master at nag-voice act din para sa isang karakter doon. Hinamon ni Seol Taeyang ang klase na hulaan kung sinong karakter iyon. Ang larong ito ay ang nilalaro ni Oselzen pero maraming kaklase ang hindi makasagot. Ngunit si Cha Juhan, nang tawagin, ay naibigay ang tamang sagot sa loob lang ng 1 segundo. Hindi lang iyon, sinabi rin ni Cha Juhan na siya ay isang max level player. Nang marinig ito ni Oselzen, naghinala siya na baka si Cha Juhan nga si Tazakekali. Nagsimula siyang magplano kung paano ibubunyag ang totoo pagkatapos ng klase. Ngunit dahil sa sobrang lamig ng pakikitungo nito, naramdaman niyang laging dehado ang kanyang loob. Napakaganda ng disposisyon ni Oselzen dahil sa gitna ng pag-iisip ay nakatulog siya. Tuloy-tuloy ang tulog ni Oselzen hanggang sa matapos ang klase. Nagising siyang nakitang tumulo ang laway niya sa kamay ni Cha Juhan. Nagmamadali siyang nag-abot ng tissue. Kahit hiyang-hiya, determinado si Oselzen na alamin kung si Cha Juhan nga ba si Tazakekali. Nang tumayo si Cha Juhan para umalis, hinawakan niya ang kamay nito. Sinabi ni Oselzen na pangarap niyang makalaro ang isang max-level player at umaasang tutuparin ito ni Cha Juhan. Pinanood sila ni Sun Wujin na may malalim na tingin. Si Cha Juhan ay sumulyap kay Sun Wujin bago pumayag na sumama kay Oselzen sa computer shop. Puno ng tiwala si Oselzen na makukumpirma na niya kung si Cha Juhan ay si Tazakekali pero pagdating doon ay natigilan siya.
Ang username ni Chajuhan sa laro ay Mandarayang Pulubi at hindi Tazaki Kali. Napansin ni Oselzem na isa itong bagong account. Nagpaliwanag si Chajuhan na ang main account niya ay naka-sleep mode at mahirap bawiin. Kaya ito muna ang gagamitin. Sabi pa niya, hindi niya kailangan ang gamit para manalo. Walang magawa si Oselzem kundi ang maglaro ng seryoso. Ang hindi niya inaasahan ay hihingi pala si Chajuhan ng gamit sa kanya. Napairap na lang si Oselzem. Kakasabi lang na hindi kailangan ng gamit pero ngayon ay nanghihingi na. Pero dahil siya naman ang nag-aya, ibinigay niya kay Chajuhan ang mga basic na gamit. Pero may mas matindi pa, gusto ni Chajuhan ang gamit na suot ni Oselzem. Iyon ay ang couple item nila ni Tazaki Kali kaya hindi niya ito maibibigay. Napansin din ni Chajuhan na couple item ito pero gusto pa rin niya dahil iniwan na rin naman daw siya ng lalaking iyon. Gwapo sana pero bakit napakasama magsalita? Hindi makasagot si Oselzem at sa galit ay ibinigay na lang ang gamit kay Chajuhan. Sayang lang at hindi magaling maglaro si Chajuhan, malayo sa sinasabi niyang max level. Pagkatapos ng ilang galaw, nawalan na ng kibo si Oselzem. Nagpasya siyang itanong na ang totoo bakit hindi ginamit ni Chajuhan ang main account niya gayong narinig niya sa cave na tinawag itong Tazaki Kali. Sinabi ni Oselzem kay Chajuhan na ang hinahanap niya ay may username na Tazaki Kali. Sumagot si Chajuhan na kung siya man ang lalaking iyon, magtatago rin siya dahil nakakahiya raw na makasama ang isang tulad ni Oselzem. Sobrang sakit ng salitang ito. Nanindigan si Oselzem na hindi ganoong tao si Tazaki Kali. Sabi naman ni Chajuhan, buti na lang at hindi siya ang taong hinahanap nito. Nag-away ang dalawa at naghiwalay ng hindi masaya. Pero habang tumatagal, lalong nagagalit si Oselzem habang nag-aayos ng libro sa library at pabulong na sinusumpa ang masamang bibig ni Chajuhan. Biglang dumating si Son Wujin para tulungan siyang mag-ayos ng mga libro at nakangiting nagtanong kung sino ang pinariringgan niya. Sinabi ni Oselzem kay Son Wujin na ayaw niyang makarinig ng masama tungkol kay Tazaki Kali. Nagulat si Son Wujin, hindi ba di gusto ni Oselzem na maghiganti kay Tazaki Kali? Bakit niya ito ipinagtatanggol? Sabi ni Oselzem, nakakagalit ang pag-alis ni Tazaki Kali nang walang paalam pero hindi ito sapat para laitin ng iba, lalo na giniligtas siya nito noon. Tuwing naiisip niya iyon, hindi niya ito magawang kamuhian. Napaisip ng malalim si Son Wujin. Samantala, sa ibang lugar, si Chajuhan ay maihawak na kamera habang nagpapakain ng pusakal at bumubulong na ikinalulugod niyang makilala si Oselzem. Nang gabing iyon, tinanong ni Son Wujin si Chajuhan kung naging masaya ba ito sa computer shop. Sumagot si Chajuhan na kung hindi lang nagbigay ng senya si Son Wujin ay hindi siya pupunta doon dahil may mga relasyong magdadala lang ng sakit kahit magkita pa muli. Habang nakatingin sa mga litrato at kalendaryo sa dingding, sinabi ni Son Wujin na malapit na ang takdang araw. Pagkarinig nito, sa wakas ay nagpasya na si Chajuhan. Sa panig naman ni Oselzem, hinahanap niya si Tazaki Kali dahil gusto niyang makumpirma na ang tadhana nila noon ay hindi isang pagkakamali. Pero sa dami ng tao, paano niya ito mahahanap? Habang siya ay namumroblema, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Tazaki Kali. Ang sabi nito ay huwag mo na akong hanapin na siyang bumasag sa puso ni Oselzem. Alam pala ni Tazaki Kali na hinahanap niya ito pero naging napakalamig nito. Sinuri ni Hongmin na tiyak na estudyante ng hanggang university si Tazaki Kali dahil alam nitong hinahanap siya ni Oselzem. Pero wala nang pakialam si Oselzem kung sino man siya, nararamdaman niyang hindi kailanman nagka-interes sa kanya ang kabilang panig. Ang pag-ibig na ito ay laging one-sided lang at oras na para tapusin ito. Gayunpaman, hindi madali ang mabigo sa pag-ibig. Ilang araw na malungkot si Oselzem at namamaga pa ang mga mata pagpasok. Sinabi ni Gongjo kay Oselzem na noong mga araw na absent siya ay hindi lang isang beses nagtanong tungkol sa kanya si Son Wujin. Inakala ni Gongjo na baka gusto ni Son Wujin si Oselzem. Agad itong itinanggi ni Oselzem. Sa loob ng maraming taon, madalas niyang mapagkamalan ang kabutihan bilang pag-ibig kaya madalas din siyang masaktan. Nanindigan siyang hindi na ulitin ang pagkakamaling iyon. Sabi ni Oselzem kay Gongjo, si Senior Son Wujin ay sadyang maingat at maalaga lang sa ibang tao, wala nang iba. Sa tingin ni Oselzem, hinahanap lang siya ni Son Wujin dahil sa sobrang haba ng kanyang pag-absent na nakaapekto sa trabaho sa library. Para mapatunayan ito, pumunta siya sa library. Hindi akalain ni Oselzem na habang wala siya, ginawa ni Son Wujin pati ang kanyang mga trabaho. Yumuko si Oselzem para humingi ng paumanhin. Para makabawi, sinabi niyang siya na ang gagawa ng trabaho ni Son Wujin simula ngayon. Sinulyapan lang siya ni Son Wujin nang may kalmadong tingin at hindi na kumibo. Natuwa si Oselzem dahil hindi siya naging asyumera. Kung hindi ay baka namatay na siya sa hiya. Dahil sa pagliban, marami siyang dapat habulin sa pag-aaral. Noong araw na iyon, inanunsyo ni Professor Seo Taeyang na ang grado sa kanyang asignatura ay ibabatay sa group project para sa midterm at finals. Maaaring bumuo ng sariling grupo at pumili ng leader. Ang project ay paggawa ng video, pero ang mga freshman ay hindi pa marunong kumuha o mag-edit ng video. Nahilo si Oselzem sa narinig, naisip ni Gongjo na sa sitwasyong ito. Kailangang makipaggrupo sa mga senior. Pinapunta niya si Oselzem kay Son Wujin para tanungin kung gusto nitong makasama sa grupo. Agad na tumanggi si Oselzem dahil ayaw niyang mapahiya. Napakaraming magagandang babae sa paligid ni Son Wujin. Paano naman siya nito pipiliin? Pero ang hindi inasahan ni Oselzem ay tinanggihan ni Son Wujin ang lahat ng ibang babae at nag-alok na makipaggrupo sa kanya. Hindi makapaniwala si Oselzem na siya ang nilapitan ni Son Wujin. Habang nag-aalinlangan pa siya,
Si Gongjo na ang pumayag para sa kanya. Isang kaibigan pa ang nagtaas ng kamay para sumali. Ngayon ay 4 na sila sa grupo, kailangan na lang ng isang magaling mag-edit. Sabi ni Son Woo-jin, kailangang hanapin ang pinakamagaling sa paaralan at itinuro niya si Cha Ju-han ay umiidlip sa oras na ito nang makita ni Oh Se-yeon na nakaupo si Cha Ju-han sa tabi niya. Hindi tumanggi si Cha Ju-han na sumali sa grupo pero kinwestiyon niya si Oh Se-yeon kung marunong ba itong gumamit ng camera at software sa pag-edit. Umiling si Oh Se-yeon. Nagtanong ulit si Cha Ju-han kung may karanasan ba si Oh Se-yeon sa pagpaplano o marunong maghanap ng mga materyales. Umiling pa rin si Oh Se-yeon. Dahil dito, hindi napigilan ni Cha Ju-han na magalit at nagtanong kung itinuturing ba ni Oh Se-yeon na laro lang ang group assignment na ito nang hindi iniisip na wala siyang alam. Sinabi ni Oh Se-yeon na gusto niyang mag-withdraw dahil ayaw niyang maapektuhan ang grado ng lahat. Sinabi ng kaibigan na huwag na lang siyang pansinin dahil laging bastos si Cha Ju-han. Inalo ni Son Woo-jin si Oh Se-yeon at sinabing si Cha Ju-han ang bahala sa pag-edit at sasali lang sa huling bahagi. Kaya hindi kailangang mag-alala. Sobrang excited si Gongjo nakagrupo si Cha Ju-han pero kalmado lang si Oh Se-yeon. Hindi niya gusto ang pakiramdam na minamaliit ng iba kahit marami siyang hindi alam ay pwede siyang matuto. Kumuha siya ng kamera at nagsimulang mag-ensayo. Nakita niya ang isang cute na pusa sa harap at gusto itong kunan pero hindi niya makuha ang focus. Tamang-tama namang lumapit si Son Woo-jin. Hinawakan niya ang kamay ni Oh Se-yeon para ituro ang pag-film ng mailambing at pagtitimpi. Mabilis na natuto si Oh Se-yeon at masayang sinabi na pwede siyang maging assistant sa pag-film. Natuwa si Son Woo-jin nang makitang nakangiti si Oh Se-yeon pero agad siyang kinabahan nang muntik nang mabitawan ni Oh Se-yeon ang kamera kaya agad niya itong hinila. Ang resulta ay nahulog si Oh Se-yeon sa bisig ni Son Woo-jin. Ang eksenang ito ay nagdulot ng hiya sa kanilang dalawa. May bisyo si Oh Se-yeon na sinisidok kapag kinakabahan. Medyo naiinis siya sa sarili dahil kakagaling lang sa breakup pero heto at kinikilig na naman. Sa kabilang banda, magsisimula na ang group meeting. Naniniwala si Gongjo na dapat makisama ng mabuti kay Cha Ju-han pero hindi nila alam kung nasaan ito. Nagkataon namang nakatagpo ni Oh Se-yeon si Cha Ju-han nung gabing iyon noong may sugatang kuting na nagtatago sa tubo at ayaw lumabas. Gustong huliin ito ni Cha Ju-han pero natatakot siyang baka tumakas ito. Sa kabilang dulo, dumaan si Oh Se-yeon at nakita ang eksena kaya agad siyang tumulong. Nagulat si Oh Se-yeon na ang isang lalaking karaniwang malamig ay may malambot palang puso. Ipinaliwanag ni Cha Ju-han na mahilig talaga siya sa pusa. Biglang naalala ni Oh Se-yeon ang isang video vlogger na idolo ni Gongjo na madalas kumuha ng video ng mga pusa. Napakalambing ng boses ng vlogger pero hindi kailanman nagpakita ng mukha. Hinala ni Oh Se-yeon na si Cha Ju-han ang vlogger na iyon. Para patunayan ang hinala, sinabi niya kay Cha Ju-han kung pwede ba itong magsabi ng cute na baby. Tahasang tumanggi si Cha Ju-han at sinabing masyadong corny iyon. Agad na inilabas ni Oh Se-yeon ang cellphone para ipakita ang video ng vlogger kay Cha Ju-han at tinanong kung siya ba iyon. Todo tanggi si Cha Ju-han pero hindi natural ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Hinaplos ang buhok ni Oh Se-yeon at tinawag siyang cute na baby. Ang biglaang kilos ni Cha Ju-han ay nagpatulala kay Oh Se-yeon, kasabay nito ay nakasiguro siya na si Cha Ju-han nga ang vlogger na iyon. Sa kabilang banda, matagal nang naghihintay ang dalawa pero hindi pa rin dumating ang may-ari ng pusa. Nagpasya si Cha Ju-han na maghanap ng matutuluyan nito dahil bawal ang alagang hayop sa tinitirhan niya. Sinabi ni Oh Se-yeon na may cat house at scratching post sa kanila kaya pwede niya itong uwi. Ibinili ni Cha Ju-han kay Oh Se-yeon na alagaang mabuti ang pusa. At araw-araw na iulat ang pagkain, pagdumi at pagtulog nito sa kanya. Pagkatapos ay isinave ni Cha Ju-han ang numero niya sa phone ni Oh Se-yeon. Hindi nakalimot si Oh Se-yeon na paalalahanan si Cha Ju-han tungkol sa group meeting bukas pero kinabukasan. Isang hindi inaasahang bagay ang nangyari kay Oh Se-yeon sa group meeting. Dinampot ni Oh Se-yeon ang kamera sa mesa at nagulat nang makitang may nakaukit doon na pangalang Tazakekali. Tiningnan ni Oh Se-yeon si Cha Ju-han at tinanong kung siya ba si Tazakekali. Inamin ni Cha Ju-han na siya nga si Tazakekali. Hindi makapaniwala si Oh Se-yeon habang nakatingin kay Cha Ju-han. Sinabi ni Cha Ju-han na ang mensaheng huwag mo na akong hanapin ay galing sa kanya nang makitang alam ng kausap ang bawat detalye ng usapan nilang dalawa. Nagsimulang maniwala si Oh Se-yeon, tinanong niya si Cha Ju-han kung bakit ngayon ay inamin niyang siya si Tazakekali kung sinabi niyang huwag na siyang hanapin. Sinabi ni Cha Ju-han na dahil interesado na siya sa kanya ngayon, ang pangungusap na ito ay nagpagulat sa lahat ng naroroon. Walang nag-akala na ang isang malamig at mayabang na si Cha Ju-han ay magkakagusto kay Oh Se-yeon. Idinagdag pa ni Cha Ju-han na ayaw niyang kalimutan nito si Tazakekali at mas mabuting siya lang ang nasa paningin nito. Galit na galit si Oh Se-yeon matapos itong marinig. Hindi niya maintindihan kung bakit pagkatapos siyang saktan ay nagagawa ni Cha Ju-han na umarte na parang walang nangyari. Ang maayos na meeting ay naging ganito, nagreklamo si Namgo at galit na umalis. Tinanong ni Son Woo-jin si Cha Ju-han kung totoo bang gusto niya si Oh Se-yeon. Sinabi ni Cha Ju-han na walang pakialam dito si Son Woo-jin at binalaan itong lumayo sa ex-girlfriend ng matalik na kaibigan. Nagbago ang ekspresyon ni Son Woo-jin matapos marinig iyon. Kinaumagahan, sadyang hinanap ni Oh Se-yeon si Son Woo-jin para humingi ng paumanhin dahil naantala ang meeting ng dahil sa kanya, pakiramdam niya ay dapat siyang magpakita ng pagsisisi. Lang ang sagot ni Son Woo-jin sa malamig na paraan. Ang totoo, kaya ganito kalamig si Son Woo-jin ay dahil palihim siyang binalaan ni Cha Ju-han na lumayo kay Oh Se-yeon pero walang alam si Oh Se-yeon tungkol dito. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Son Woo-jin, napuno ng pagkabigo ang puso niya. Tamang-tama namang lumapit si Cha Ju-han para ayain siyang kumain.
Tumatanggi ang bibig ni Oseon pero kusa namang sumusunod ang katawan niya. Akala niya ay may sasabihing importante si Chajuhan pero gusto lang pala nitong kumain. Pagkatapos kumain, binigyan siya ni Chajuhan ng isang kahon. Akala ni Oseon ay regalo ito kaya binalak niyang tumanggi. Pero nang buksan niya ay nakita niyang cat food pala ito. Pagkatapos ay naglabas si Chajuhan ng cat teaser at ibinili na alagaang mabuti ang kuting. Matapos ang lahat ng bilin, naisip ni Oseon na sa puso ni Chajuhan ay mas mababa pa siya sa isang pusa. Galit na nagpadala ng litrato si Oseon. Kontento naman si Chajuhan sa mga litrato at sinabihan si Oseon na ituloy ang pagkuha bukas. Nakita ito ni Son Woojin at nakaramdam siya ng matinding pagsiselos. Gusto rin niya si Oseon pero hindi siya makapagtapat. Nang marinig kay Namuo na bagay sina Oseon at Chajuhan, gusto lang ni Son Woojin na sakalin ito. Ang mas masakit pa ay nang lumingon siya at nakitang yakap ni Chajuhan si Oseon sa campus. Ang totoo, hindi iyon ang nangyari habang paakyat ng hagdan. Nabangga si Oseon ng isang kaklase at muntik ng mahulog. Agad siyang sinalo ni Chajuhan. Nang makitang paparating si Son Woojin, nagmamadaling nagpaliwanag si Oseon. Tiningnan lang ni Son Woojin si Chajuhan at tumalikod na umalis. Sa kabilang banda, kahit may nangyaring hindi maganda, kailangang ituloy ang group meeting. Magkakasama ang lima at ang tensyon ay parang isang battlefield. Mainit ang pagtatalo ni Gongjoa at Namuo tungkol sa content ng film, habang si Oseon naman ay tulala at paulit-ulit na nag-iisip. Naramdaman niyang kailangan niyang magpaliwanag. Nagsalita si Oseon at sinabing ang lahat ay pagkakamali lang. Sabay-sabay na tumingin sa kanya ang iba. Sinabi ni Oseon na nakipagkita siya kay Chajuhan dahil sa pusa at nagplano silang gumawa ng YouTube channel para mahanap ang nawawalang pusa. Sumang-ayon agad si Gongjoa. Itinaas ni Oseon ang cat teaser para hilingin ang pagsang-ayon ni Chajuhan, kaya napilitan itong tumango. 3 sa 5 ang sumang-ayon kaya nasunod ang mayorya. Nagmungkahi si Oseon na siya na ang bahala sa pagfilm. Inutusan ni Son Woojin si Namuo na tulungan si Oseon pero nagmungkahi si Chajuhan na siya na lang ang makakasama ni Oseon sa pagfilm. Ang kilos na ito ni Chajuhan ay napagkamalang pagpapakita ng chemistry sa publiko. Agad na nagpaliwanag si Oseon na walang ganong relasyon sa pagitan nila ni Chajuhan. Nang makita ito, malamig na sinabi ni Son Woojin kay Chajuhan na maghanda na lang itong mag-film mag-isa. Pagbalik niya, ang layunin lang sana ay magpaliwanag pero mas lalong lumalim ang hindi pagkakaunawaan. Sobrang naguguluhan si Oseon kaya nung gabing iyon ay pinuntahan niya si Chajuhan at hiniling na huwag na siyang paglaruan. Sa mata ni Oseon, ang pagkagusto sa isang tao ay ang pagpapahalaga sa iniisip, ginagawa at plano nito sa hinaharap pero hindi kailanman nagpakita ng malasakit si Chajuhan sa mga bagay na iyon at bigla pa itong nawala. Hanggang ngayon ay wala pa ring hingi ng paumanhin. Sinabi ni Oseon kay Chajuhan tungkol kay Tazakikali na gusto lang niyang itago ang magagandang alaala. Naalala pa niya ang unang araw na nag-usap sila, si Tazakikali ang nagligtas sa kanya at sa tulong nito. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ulit ang mundo. Noong nawala si Tazakikali, sobrang nag-alala siya at naisip kung may nangyari ba rito, pero nagpapasalamat pa rin siya na buhay at malakas pa rin ito. Pagkatapos magsalita, magalangan nagpaalam si Oselzem kay Chajuhan at tumalikod para umalis. Dati, para mahanap si Tarakikali, si Oselzem ay labis na nagdusa at naghirap ang loob. Ngayong nalinaw na ang lahat kay Chajuhan, tuluyan na siyang nagpalaya. Nakipag-inuman pa siya ng kaunti kay Gongjoa para magdiwang. Sa sandaling ito, hindi alam ni Oselzem na hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Tungkol kay Tarakikali, marami pa ring lihim na hindi niya alam. Nang araw na iyon, pumunta si Oselzem sa imbakan ng mga kagamitan. Pagpasok niya sa pinto ng bodega. Bigla itong bumagsak at nasara mula sa labas. Agad siyang binalot ng takot. Gustong ilabas ni Oselzem ang kanyang telepono para tumawag, ngunit hindi niya ito mahanap. Ang sitwasyong ito ay katulad ng unang araw na nakilala niya si Tarakikali. Lumalabas na si Oselzem ay dating isang mabuting mag-aaral na matalino. Ngunit dumanas siya ng karahasan sa paaralan. Pinunit ng mga babaeng iyon ang kanyang mga libro at ikinulong siya. Noong oras na iyon, inilabas niya ang kanyang telepono para humingi ng saklolo sa guild ng laro. Si Tarakikali ang tumulong sa kanya, ngunit ngayon, sino ang darating para tulungan siya? Sa gitna ng kanyang pagkahilo, may isang taong bumuhat sa kanya. Idinilat ni Oselzem ang kanyang mga mata at nakita si Son Woojin. Lumalabas na may isang kaklase na nagsabi kay Son Woojin na mag-isang pumunta si Oselzem sa bodega. Hindi mapakali si Son Woojin kaya agad siyang tumakbo roon. Nang magising si Oselzem, ang unang tanong ni Son Woojin ay, "May dala ka bang gamot, Oselzem?" Nagulat si Oselzem na tumingin kay Son Woojin. Biglang na-realize ni Son Woojin na nadulas siya ng salita. Agad na bumalik ang mga alaala sa isip ni Son Woojin. Noong araw na iyon, ang matalik na kaibigan ni Son Woojin ay naglalaro nang makakita ng isang babaeng nagngangalang Oselzem, na humihingi ng tulong at nagsabing nakakulong siya sa bodega ng isang mataas na paaralan sa Korea. Nagmamadaling tinawagan ng kaibigan si Son Woojin. Inilabas ni Son Woojin ang kanyang telepono para tumawag sa paaralang iyon at ipinaliwanag ang nangyari. Tinanong siya ng kabilang panig kung ano ang relasyon niya kay Oselzem. Sinabi ni Son Woojin na siya ang boyfriend ni Oselzem. Bagamat nakatawag na, tila hindi masyadong interesado ang panig ng paaralan. Iminungkahi ni Son Woojin na pumunta sa paaralang iyon para tingnan, tutal ay hindi naman ito malayo. Nang dumating sila, nakita nilang si Oselzem ay pasa ng isang tao palabas. Tumigil doon ang alaala. Natataranta si Son Woojin kung paano ipapaliwanag kung bakit alam niyang kailangang uminom ng gamot ni Oselzem. Ngunit si Oselzem na mismo ang sumagot at nag-akalang narinig ito ni Son Woojin kay Chajuhan. Hindi tumanggi si Son Woojin at nag-alok na ihatid si Oselzem sa bahay. Sobrang pagod na si Oselzem.
Habang naghihintay ng sasakyan, sumandal siya sa balikat ni Son Ujun at muling nakatulog. Nang magising siya, hating gabi na. Pinanood ni Son Ujun si Oh Selzem na sumakay ng sasakyan at nagpa siyang ipatapat ang lahat sa kanya bukas. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay nauna na si Cha Juhan ng isang hakbang. Noong oras na iyon, balak sana ni Oh Selzem na makipagkita kay Son Ujun ayon sa usapan. Ngunit habang naghihintay ng sasakyan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Cha Juhan. Sinabi ni Cha Juhan kay Oh Selzem na makipagkita sa kanya sandali upang pag-usapan si Tarakekali. Malinaw na si Cha Juhan ay si Tarakekali, ngunit ang tono ng kanyang pananalita ay tila tungkol sa ibang tao. Naramdaman ni Oh Selzem na may kakaiba kaya ayaw niyang pumunta. Ngunit nang makita ang address na ipinadala ni Cha Juhan, agad siyang nagpa siyang umalis. Iyon ay isang sementeryo. Dumating si Oh Selzem sa sementeryo. Itinuro ni Cha Juhan ang isang larawan at sinabing iyon ang kanyang kakambal na kapatid na nagngangalang Chabom. Hindi naintindihan ni Oh Selzem kung ano ang balak gawin ni Cha Juhan. Sa susunod na sandali, ang mga salita ni Cha Juhan ay lubos na ikinagulat niya. Sinabi ni Cha Juhan sa kanya na si Cha Bom ang tunay na Tarakekali na kanyang hinahanap. Hindi kailanman inakala ni Oh Selzem na ang boyfriend na hindi pa niya nakikita na biglang nawala ay dahil pala pumanaw na ito. Nang ituro ni Cha Juhan si Cha Bom sa larawan at sabihin sa kanya na ito ang tunay na Tarakekali, hindi makapaniwala si Oh Selzem. Ngunit si Son Ujun na dumating agad pagkatapos ay kinumpirma ang sinabi ni Cha Juhan. Sinabi nila kay Oh Selzem na noong araw na iyon, nagmamadaling tumawid ng kalsada si Cha Bom at hindi napansin ang trapiko, kaya sa kasamaang palad ay naaksidente sa sasakyan. Tiningnan ni Oh Selzem ang petsa ng pagkamatay ni Tarakekali at tuluyang gumuho dahil ang araw na iyon ay ang araw na nagkasundo silang magpakasal sa internet. Sa pag-iisip na nagalit at nagtanim siya ng galit kay Tarakekali at pumunta pa sa Hanggang University para maghiganti sa kanya. Si Oh Selzem ay sabay na nalungkot at sinisi ang sarili. Humingi siya ng labis na paumanhin dahil naging sanhi siya ng pagkawala ng kapatid at kaibigan ni Cha Juhan at Son Ujun. Pagkatapos magsalita, malungkot siyang umalis. Ang hindi alam ni Oh Selzem ay ang dahilan kung bakit laging itinatago ni Cha Juhan at Son Ujun ang katotohanan. Ay dahil sa takot na sisihin niya ang kanyang sarili at magdusa. Ngunit ang mga bagay na dapat pagdaanan ay kailangan talagang pagdaanan, kaya nagpa siya si Cha Juhan na sabihin ang totoo kay Oh Selzem. Naalala ni Oh Selzem noong nasa mataas na paaralan siya, nahiwalay siya, binubuli at muntik na ring sumuko. Si Tarakekali ang naging kasama niya sa paglampas sa mahirap na panahong iyon. Si Tarakekali ay parang isang sinagnang liwanag sa kanyang buhay. Ngunit ang isang mabuting lalaking tulad nito ay naaksidente dahil lamang sa pagtupad ng pangako sa laro sa kanya. Sobrang sakit ang naramdaman niya. Hindi mapigilan ni Oh Selzem na maisip kung ang ugnayan ba nila ni Tarakekali ay isang malas na tadhana. Sa mga sumunod na araw, hindi pumasok sa paaralan si Oh Selzem. Nakahiga lang siya sa kama buong araw, lunod sa kalungkutan. Sa kabilang eksena, nanlaki ang mga mata ni Namuin nang makita si Cha Juhan. Napansin niya na si Cha Juhan, na madalas mag-cutting classes, ay araw-araw nang sumasali sa mga group activities nitong mga nakaraang araw, kaya hindi niya mapigilang magtaka. Hanggang sa mabalitaan niyang hindi na naman pumasok si Oh Selzem ngayon, doon lang niya naintindihan. Pagkatapos, tinanong ni Namuin si Cha Juhan kung araw-araw ba itong pumapasok para lang makita kung pumasok si Oh Selzem. Dahil tinamaan sa katotohanan, medyo nahiya si Cha Juhan. Pinakiusapan niya si Gong Juan na kung makontak si Oh Selzem, sabihan itong tawagan siya. Sa panig naman ni Son Ujun, patuloy niyang tinatawagan si Oh Selzem, ngunit hindi niya ito maabot. Nang araw na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Oh Selzem at nagpa siyang pumunta sa bahay nito para kumustahin. Ayaw sana makipagkita ni Oh Selzem kay Son Ujun, ngunit hindi niya matanggihan ang payo ng kanyang ina. Nang makitang pumayat ng husto si Oh Selzem, nakaramdam ng sakit ng loob si Son Ujun. Inabot niya ang notebook kay Oh Selzem at sinabing malapit na ang midterm exams, kaya kailangang makahabol ni Oh Selzem sa mga aralin. Ngunit hindi ito tinanggap ni Oh Selzem. Sinabi niya kay Son Ujun na nagpa siya na siyang huminto sa pag-aaral, kaya sa susunod ay huwag na siyang puntahan ng ganito. Malaki ang pasasalamat ni Oh Selzem sa tulong at pag-aalaga ni Son Ujun, ngunit sa tingin niya ay mas mabuting huwag na silang magkita pang muli. Nang makitang desidido na si Oh Selzem, nagpa siya si Son Ujun na gumamit ng ibang paraan para hikayatin siya. Inimbitahan niya si Oh Selzem na mamasyal kasama niya. Matapos kumalma ng kaunti ang kalooban ni Oh Selzem, naglabas si Son Ujun ng isang kahon ng regalo. Nang buksan ito ni Oh Selzem, nakita niya ang kanyang name tag noong mataas na paaralan. Ang name tag na ito ay nawala. Noong araw na nakulong siya sa bodega, noon lang nalaman ni Oh Selzem na noong araw na iyon, pumunta rin pala si Son Ujun sa kanyang paaralan. Sinabi ni Son Ujun kay Oh Selzem na kasama niya noon si Cha Bom, at mula noon, palaging nag-aalala si Cha Bom kay Oh Selzem. Sa tuwing makikipag-usap sa kanya, kailangang mag-isip ng mabuti ni Cha Bom dahil sa takot na masaktan siya. Kapag hindi alam ang gagawin, tinatawagan ni Cha Bom sina Son Ujun at Cha Juhan para magkonsulta. Ang mga ganitong eksena ay nangyari na ng hindi mabilang na beses, kaya maging si Son Ujun o si Cha Juhan ay alam ang nilalaman ng pag-uusap ni Tarakekali at Oh Selzem. Ang tatlong lalaki ay palaging tahimik na nagbabantay kay Oh Selzem. Ibinibigay ang lahat ng makakaya para samahan at hikayatin ang babaeng hindi pa nila nakikita. Pagkatapos ikwento ang nakaraan, sinabi ni Son Ujun kay Oh Selzem na bago pa man mabalitaan ni Cha Bom na pupunta si Oh Selzem sa Hanggang University, ipinagyayabang na niya ito hanggang sa mapagod ang mga tainga nila ni Cha Juhan. Kung maririnig ni Cha Bom na gusto niyang huminto sa pag-aaral, baka mapagalitan silang dalawa ni Cha Juhan ito. Bilang isang matalik na kaibigan, alam ni Son Ujun na hindi gugustuhin ni Cha
Chabom na may magdusa dahil sa kanya kahit sino pa man iyon. Pinayuhan niya si Oselzem na huwag nang sisihin ang sarili at magdusa pa. Kahit para na lang kay Chabom, kailangan niyang pahalagahan ang sarili. Nang marinig ito ni Oselzem, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Habang naaalala ang pangako nila ni Chabom na magkasamang mag-aaral sa Hanggang University. Pagkatapos magsalita, hindi rin napigilan ni Sun Ujun ang kanyang luha. Matapos maghiwalay kay Oselzem, hinanap ni Sun Ujun si Chajuhan. Sinabi ni Chajuhan na labis siyang nagsisisi sa pagsasabi ng totoo kay Oselzem. Inamin niya na dahil nakitang gumaganda ang relasyon ni Sun Ujun at Oselzem, medyo nagselos siya kaya sinabi ang totoo. Sinabi ni Sun Ujun kay Chajuhan na pinuntahan niya si Oselzem. Hinikayat niya si Chajuhan na kung nag-aalala siya rito, dapat din niya itong bisitahin. Matigas ang pananalita ni Chajuhan, ngunit malambot ang puso. Mapilit na sinabing hindi pupunta pero sa loob ay labis na nag-aalala. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, nagpa siya pa rin si Chajuhan na hanapin si Oselzem. Ngunit nang makarating sa ibaba ng gusali, wala siyang lakas ng loob na umakyat. Noong balak na niyang tumalikod para umalis, tinawag siya ni Oselzem. Sinabi ni Oselzem kay Chajuhan na bibisitahin niya si Tarakekali. Binigyan ni Chajuhan si Oselzem ng isang backpack at sinabing ilagay lang doon ang mga magagandang bagay at itapon ang mga hindi maganda. Paalis na nang. Sabihin ni Chajuhan kay Oselzem na lahat sila ay nag-aalala para sa kanya at isa pa, wala siyang ginawang mali. Ang nangyari kay Chabom ay isang aksidente lamang. Sa pagtingin sa likod ni Chajuhan, namula ang mga mata ni Oselzem. Tumalikod siya at binisita si Chabom pagkalipas ng ilang araw. Sa wakas naliwanagan na si Oselzem sa isang bagay dahil kay Chabom nakilala niya ang maraming kaibigan. Ito ang regalo na iniwan ni Chabom para sa kanya at sa hinaharap susubukan niyang gumawa ng mabuting tadhana sa mga taong ito. Kinabukasan pumunta si Oselzem sa paaralan at kasama si Sun Uzen at ang lahat na kumuha ng video dahil sa tulong ng grupo mabilis na natapos ang asignatura tungkol sa biglang pagkawala ni Oselzem ng ilang araw na hindi pumasok sina Namuin at Gongzua ay sadyang mausisa. Ngunit hindi nagsalita si Oselzem ng gabing iyon matapos kumain. Tinanong ni Chajuhan si Sun Ujin kung mabuti ba ang pakikitungo niya kay Oselzem dahil ba sa bili ni Chabom. Sumagot si Sun Ujin na dati akala niya ay dahil kay Chabom pero kalaunan ay hindi lang dahil doon. Gusto niya si Oselzem. Sinabi ni Sun Ujin kay Chajuhan na kailangan ni Oselzem ng oras para malampasan ang sakit at sa panahong iyon ay lagi siyang nasa tabi nito. Narinig ito ni Chajuhan at matigas pa ring sinabing bahala na si Sun Uzan sa gusto niyang gawin. Kahit papaano ay wala siyang nararamdaman para kay Oselzem kung hindi dahil kay Chabom at Sun Uzan. Hindi siya lalapit sa babaeng gaya ni Oselzem. Sa panig ni Oselzem akala ni Homina na sila ni Sun Uzen ay tadhana, dapat siyang magtapat ng matapang noon pa. Si Oselzem ay kinilig din kay Sun Uzen pero akala ni Oselzem na mabuti si Sun Uzen sa kanya dahil lang kay Chabom at walang ibang motibo. Ang pagkilig niya kay Sun Uzen noon ay dahil hindi pa niya alam ang katotohanan tungkol kay Tarakekali. Ngayon gusto lang niyang mag-aral pero kung gusto mo ang isang tao, paano mo ito makokontrol? Bago ang exam binilhan niya ng milk tea si Oselzem para palakasin ang loob niya. Nang makita siyang lumabas sa gabi ng self-study palihim siyang sumunod sa likuran. Nag-aalala na baka mapahamak siya sa ganoong pag-aalaga. Mahirap para kay Oselzem na hindi mag-isip pero hindi siya naniniwala na gusto siya ni Sun Uzan. Ng araw na iyon bumili si Oselzem ng kape para kay Sun Uzan. Akala niya dapat din siyang magsukli ng malasakit kay Sun Uzan. Narinig ni Sun Ujun na sadyang bumili si Oselzem ng kape para sa kanya. Hindi maitago ang ngiti sa mukha. Sinabi agad ni Sun Ujun na lahat ng ginagawa niya para kay Oselzem ay kusa at walang kapalit. Sinabi ni Oselzem kay Sun Ujun. Kung ganyan ang sasabihin mo, madali akong magkakaroon ng maling akala. Sinabi ni Sun Uzan kay Oselzem na lagi siyang sumusunod sa puso niya kapag kasama siya sa madaling salita. Dahil malinaw na ito, dapat naintindihan na ni Oselzem ang damdamin ni Sun Uzan. Pero pinipilit niya ang sarili na magising at huwag mag-isip. Pero kapag naisip ang pag-aalaga ni Sun Uzan, hindi mapigilan ni Oselzem ang mapangiti. Gaya ng lahat ng babaeng umiibig, si Oselzem ay puno ng gulo at hirap ng loob. Tama na ang nasa labas ang nakakakita ng malinaw. Sinabi ni Gongzua kay Oselzem na sa simula pa lang ay interesado na si Sun Uzan sa kanya. Sadyang sa iba lang siya nakatingin kaya hindi niya napansin. Dahil dito biglang naisip ni Oselzem ang init. Ang pag-aalaga at malasakit ni Tarakekali sa kanya ay sadyang katulad ni Sun Uzan at sa sandaling ito na-realize ni Oselzem na hindi pa niya nabibitawan si Tarakekali at patuloy na hinahanap ang anino nito kay Sun Uzan pagkatapos ng klase. Sadyang hinintay ni Sun Hihi ang kapatid na si Sun Alin para sumabay pa uwi sa daan. Tinanong niya si Sun Alin kung may magtanong bakit mabuti ang pakikitungo mo sa kanila. Ano ang isasagot mo? Napabuntong hininga si Sun Alin, hindi maintindihan. Bakit kailangang pag-isipan ang tanong na iyon? Siyempre, dahil gusto kaya mabuti sa kanila. Akala ni Sun Alin dapat harapin ni Sun Uzen ang nararamdaman at magtapat na kay Oselzem. Sinabi ni Sun Uzen na gusto lang niyang bigyan ng oras si Oselzem. Lalong nawala ng magagawa si Sun Alin. Hindi niya maintindihan bakit nag-aatubili si Sun Ujun na magtapat. Balak ba niyang maghintay kay Oselzem habang buhay sa exam sa gitna ng semestre? Hindi naging maganda ang score ni Oselzem para pasayahin siya. Tinanong siya ni Sun Ujun kung may gusto siyang gawin. Naisip ni Oselzem na ang kurso nila ay praktikal kaya gusto niyang mag-shoot sa labas. Narinig ito ni Sun Ujun at sinabing sasama siya kay Oselzem at ganoon na nga.
Nagkasundo ang dalawa na sa Sabado pupunta sa Deoksugong para kumuha ng litrato sa panig ni Chazu. Iniiwasan niya si Oselzem. Hindi lang siya matagal na hindi sumasali sa grupo pati ang phone ay hindi sinasagot, gustong tulungan ni Oselzem na tapusin ang asignatura. Pero hindi mahanap ang tao, inalo ni Namuin si Oselzem na ganoon talaga si Chazuhan, seryoso sa trabaho at ayaw na nagagambala, pero dahil sa dami ng gawain sa asignatura. Sinabi pa rin ni Namuin kay Oselzem ang lugar ni Chazuhan na hanap ni Oselzem si Chajuhan sa address na binigay ni Namuin, pero hindi siya pinalapit ni Chajuhan at pinagsabihan na huwag mag-usap ng malapitan. Hindi alam ni Oselzem anong nangyari kay Chajuhan. Nagpaliwanag si Chajuhan na puyat siya kagabi at hindi pa nakakaligo kaya ayaw niyang lumapit kay Oselzem. Sinabi ni Chajuhan na kayanan niya ang asignatura at hindi kailangan ng tulong ni Oselzem, pero paalis na si Oselzem nang pigilan siya ni Chajuhan. Mabilis na sinabi ni Chajuhan na inaantok siya at kailangan matulog sandali. Pwedeng subukan ni Oselzem na maglagay ng subtitle sa video. Nakita ito ni Son E. Nagpanggap na tulog si Chajuhan hanggang matapos ni Oselzem ang subtitle gabi na. Nang sabihin ni Oselzem kay Chajuhan, hintayin siyang makaalis bago panoorin ang subtitle. Kung hindi gusto ay pwedeng burahin. Ang hindi inaasahan ni Oselzem ay hindi pa siya nakakauwi ay tumawag na si Chajuhan at pinuring mahusay ang gawa niya sa pagtawag ni Chajuhan para pumuri. Nagulat si Oselzem tungkol sa subtitle na gawa ni Oselzem. Lahat ay nagpuri sa kanya. Sinabi ni Chajuhan na ipopost ang video sa social media niya para mahanap ang may-ari ng pusa. Doon nalaman ni Gongjua na si Chajuhan pala ang paborito niyang vlogger. Naging malungkot siya dahil lihim niyang gusto si Chajuhan. Tinanong niya si Namuin bakit sinabi kay Oselzem ang lugar ni Chajuhan. Sa totoo lang gusto ni Namuin si Gongjua. Akala ni Namuin na ang pagkakagusto ni Gongjua kay Chajuhan ay biro lang, hindi niya akalain na magagalit ito sa kanya. Sinabi niya kay Gongjua na sundin ang gusto niya at hindi na siya mang-aabala pa sa pagtalikod ni Namuin. Nagsisi si Gongjua pero patuloy pa rin ang reklamo ng bibi. Sinabi ni Oselzem kay Gongjua na ginawa iyon ni Namuin dahil gusto siya nito. Huwag nang maghanap ng bida. Sa malayo natawa si Gongjua at tinanong si Oselzem kung nasaan ang bida ni Oselzem. Nagbago ang eksena noong Sabado. Sadyang pumunta si Son Uzen sa tindahan para bumili ng regalo kay Oselzem. Pinahahalagahan niya ang outdoor shooting na ito. Kung walang problema, balak niyang magtapat kay Oselzem ngayon, pero ang hindi niya akalain ay naunahan siya ni Chajuhan. Naghihintay ng bus si Oselzem nang tumawag si Chajuhan. Sinabi ni Chajuhan na nakipag-ugnayan na ang may-ari ng pusa. Narinig ito ni Oselzem at sinabing dadalhin ang pusa agad. Saka tumawag kay Son Ujun na kanselado ang outdoor shooting dahil nahanap ang may-ari ng pusa. Masaya si Oselzem. Tiningnan ni Chazuha si Oselzem at nagpa siyang hindi na itatago ang damdamin. Nag-aya si Chajuhan na makipag-date kay Oselzem, subalit hanggang sa huli ng pelikula hindi malinaw kung pumayag ba si Oselzem kay Chajuhan. Ang huling eksena ay sina Son Uzen at Chajuhan na nag-aagawan at nagsiselos dahil kay Oselzem, habang sina Namuin at Gongjua ay nakangiting nakatingin sa kanila. Hulaan niyo kung sino ang pipiliin ni Oselzem dito. Nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood ng video. Hanggang sa muli.